Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ng kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na nabubuhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kanyang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi ng magandang umaga. Yan. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Kung mayroong isang bagay na magkaparehas ang dalawang santo na ito, dalawang haligi ng ating simbahan, sila ay parehas na namatay na mga martir. Martir. Sabihin nyo nga po. Martir sila sapagkat namatay sila nang dahil sa pananampalataya kay Hesukristo. Martir. Si Pedro namatay noong panahon ni Emperador Nero. Ipinako siya ng patiwarik. Si Jesus nakapako pero nakatayo. Pinako siya ng patiwarik. Ibig sabihin ba nun, mas higit pa
yung kamatayan ni San Pedro? Hindi po. Mas pinili niyang nakatiwarik dahil alam niya na hindi niya gustong maging katulad ng kamatayan ni Jesus. Walang makapapantay doon. At hindi niya papantayan yon. Kaya namatay siyang patiwarik na nakapako. Yan si San Pedro. Namatay para sa ating pananampalataya. Samantala, si San Pablo, kinulong sa Roma. At habang siya'y nasa piitan o nasa kulungan, si San Pablo ay nagsulat ng maraming liham. Pansinin niyo po, lagi yung ikalawang pagbasa natin ay tungkol sa liham ni San Pablo. Diba? Naririnig niyo yung pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, sa mga taga-Colosas, sa mga taga-Filipos. Diba? Habang siya'y nakakulong, nagsusulat siya. At anong mga sinusulat niya? Yung mga aral, mga pangaral, pagpapalakas ng loob, pagpapalakas ng dibdib ng mga Kristiyano. Habang nasa loob, hindi siya huminto na mangaral. Hindi siya huminto na magpalakas ng loob sa mga nasa labas. Nasa labas ng kulungan na inuusig. At ayon sa tradisyon, si San Pablo ay namatay sa pamamagitan ng pagpupugot ng ulo. Muli, utos ng emperador. Ang aga-aga, patayan ang pinag-uusapan natin. Ano po? Si Father naman, aga-aga, patayan agad. Pero alam niyo po, yung kanilang kamatayan ay hindi ordinaryo. Hindi lang basta kaparusahan, kundi isang pag-aalay. Sabihin nyo nga po, pag-aalay. Pag-aalay ng kanilang buhay. Kung para sa emperador, yun ay parusa, yun ay isang kaparusahan, pero para sa dalawang santong ito, yun ay pag-aalay ng kanilang buhay. Kamatayan na inaalay nila ang kanilang buhay para sa pananampalataya. Karumal-dumal sa paningin ng iba, pero ang kanilang kamatayan ay may hatid na kabanalan. Dahil ito ay inialay, alang-alang sa pagmamahal. Kamatayang alang-alang sa pagmamahal. Sabihin nyo nga po, pagmamahal. Tingnan niyo po, martir, pag-aalay, pagmamahal. Ang dalawang santong ito ay mga ordinaryong tao. Bago nila nakilala si Kristo. Si Pedro ay isang mangingisda. Yun ang kanyang kinabubuhay. At samantala, si Pablo naman, si San Pablo, ay isang pariseyo na umuusig sa mga naniniwala kay Jesus. Pero pareho nilang isinuko, pareho nilang inialay at ibinigay ang kanilang buhay nang makilala nila si Jesus. Si San Pedro, sinuko ang kanyang trabaho, iniwan ang kanyang kabuhayan at sumunod kay Jesus. Si Pablo naman, sinuko ang pagiging pariseyo at naging apostol. Iniwan ang lumang buhay at nagbagong buhay. Ganun nga po talaga siguro, kapag ang tao ay nagmamahal, kayang isuko anuman ang para sa iyo. Tama ba yon? Sino ba mga nagmamahal dito? Taas nga ang kamay. Justin, ba't ka nahihiya? Gusto mo sumbong kita sa girlfriend mo? Ayaw mo ba't ayaw magtaas ng kamay? Sino mga nagmamahal dito? Taas nga ang kamay. Yan, Kuya Jojo, Ate Mercy. Di ba? Ganyan, yung isang ina na yung isusubong pagkain at ibibigay sa anak. Di ba ganun ang nanay? Hello? Ganun pa ba yung mga nanay? Mga nanay, totoo pa ba yun? O kaya sa mga tatay, yung kayang magtiis ng pangungulila at mangingibang bansa para mabuhay ang pamilya. Tama ba yon mga tatay? Hello.
Wala akong kausap na tatay, ano po, di ba? Yung mga nasa barangay dyan, ganun dapat ang ama, di ba? Kayang magsuko ng buhay. Oh, kasi itataguyod mo di ba? Itataguyod mo yung iyong pamilya. O kaya yung isang anak na nagsusunog ng kilay dahil mahal niya ang kanyang pangarap. Mga estudyante, nagsusunog ba ng kilay? O nagsusulat na lang ng kilay, no? Father, mas maganda magsulat na lang ng kilay, no? Mas madali, kilay is life, no? Hoy, wag muna magsusulat ng kilay kasi yung pagsusulat ng kilay na pahamak yan Yung masyadong nagpapaganda masyado, no? Naliligawan, Sa barangay natin, ang dami ng mga batang ina. Magsunog muna ng kilay, Kasi ganun di ba? Pag mahal mo, ang pangarap mo, ibibigay at isusuko mo lahat. Huwag ka munang gimmick ng gimmick. Mag-aral muna. Hello. Mga kabataan dyan, Di ba? Ganyan ang katangian ng isang martir. Yung kayang isuko ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. Walang makakaunawa sa ganitong lengguwahe ng pag-ibig, kundi ang isa ding taong martir. Dahil tanging ang may matibay at matatag na puso lang ang makakaunawa sa parehas na puso. Kaya nga, ang isang martir, hindi kayang unawain ng hindi martir. Diba? Kaya ano sinasabi natin? Huwag ka kasi nagpapakamartir. Kasi martir ka. Kapag ganyan ang salita mo, hindi mo nauunawaan ang isang martir. Ang isang kayang mag-alay, ang isang kayang magbigay sa ngalan ng pagmamahal. Hindi naman kailangan lagi buhay ang inaalay para maging martir. Pwedeng iba, pride ang isuko. At meron dito, ang tagal-tagal ng magkaaway, magkapamilya, isuko mo na yung pride. Ibigay mo na ang kapatawaran. O kaya yung iba naman, pwedeng isuko, kahihiyan. Alam mo, yung iba, yung mga nanay, minsan nakikita ko sa mall, kapag umiyak yung sanggol nilang anak, anong ginagawa? Kahit nasa ang lugar, magbe-breastfeed. Diba? Kahit yung kahihiyan nila, wala nang ganun, wala nang hiya-hiya. Para sa anak ko, gagawin ko, ibibigay ko. Diba? Pag hindi ka ina, pag hindi mo kayang gawin yun. Diba? Meron iba, hindi. Hindi pa din gagawin. Pero merong iba, kayang isuko, kahit kahihiyan. Pero hindi naman iba, hindi naman lagi ganun. Yung iba, kayang isuko ang oras. Yung mga lingkod natin dito, papasalamat ako dyan. Kasi kahit papaano, kahit munting oras nila, naglalaan sila sa simbahan. At yan, maliliit na pagiging martir. Kahit ba parang feeling mo, pabigat na ang paglilingkod. Feeling mo, kinakaladkad mo na lang yung sarili mo. Yung mga choir natin na nagpa-practice ng halos buong gabi. Ayaw pang pauwi ni Badad. Feeling nila, hirap-hirap. Pero, pagbibigay yan At habang humihirap, habang sumasakit, mas lalong lumalalim ang pagbibigay, ang pag-aalay, kasi may pagmamahal. May bisita tayo nandito ngayon na nagdiriwang ng kanilang 1 dekadang anibersaryo ng kanilang kumpanya. Nakilala ko si Tito Jojo at Tita Mercy nung aking Marian Pilgrimage. At sila'y nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Sa isang empleyadong martir, binibiro yan kapag ka nag-overtime. Diba? Sinasabi, martir ka kasi. Overtime ka ng overtime, hindi naman mapapasayo ang kumpanya. Diba? Narinig nyo na yung ganyong biro? Wag mo masyadong galingan kasi hindi mapapasayo ang kumpanya. Sa isang banda, nakakatawa. Pero sa isang banda, hindi nakakatuwa. Bakit? Hindi ba dapat ganun? Pag mahal mong trabaho mo, kahit kaunti, you go out of your way.
Kasi yan yung nagbibigay ng kabuhayan mo. Yan yung nagbibigay ng hanap buhay sa iyo. At kung hindi mo mamahalin yan, kapag nawala yan, wala ang kabuhayan. Kailan lang natin napahalagahan ang ating trabaho? Nung pandemic. 'Di ba? Nung pandemic, nung walang trabaho, gusto mong pumasok. Nung hindi ka pinapapasok, gusto mo magtrabaho. Pero nung may trabaho, ayaw mong pumasok. Nagdadahilan ka at naghahanap ka ng sakit. Ganon. Ang gulo, no? Ang gulo natin, 'di ba? Doon mo napahalagahan yung pagmamahal sa trabaho nung nawala. At ito yung pagiging martir ng bawat isa sa atin. Makikita sa pagiging ina, sa pagiging ama, anak, lingkod, trabahador, ang isang bagay o taong kayang sumuko ng dahil sa pagmamahal. At yan ay daan sa kabanalan. Mga kapatid, ang pagiging martir ay isang lengguwahe ng pag-ibig, ng isang matapang. Matapang. Matapang hindi dahil wala siyang takot. Matapang dahil kaya niyang mawalan sa ngalan ng pagmamahal. Kaya niyang mahirapan, hindi para sa sariling kapakanan. At higit sa lahat, siya ay matapang dahil hindi siya takot sa kamatayan. Lalong-lalo na para sa kanyang mga minamahal. Amen. Amen.